Kabanata 3761. Ilang prinsipe at batang Panginoon ang lumaban kay Harvey York matapos makita ang showdown. Ang mga Indian ay nagsusuot ng malikot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maaaring hindi malaking bagay si Harvey na nagdudulot ng gulo sa labas. Maaari pa nga itong ituring na walang halaga, pero dahil sa mga nakalistang regulasyon, talagang magulo kung may magtatanong. At dahil ang mga bagay ay lumaki hanggang sa puntong ito, mas mabuti pa sa mga Indian kung maalis sa laban si Harvey sa ilang salita lang. Sa buong crowd, tanging si Zoe Garcia lang ang nanatiling tahimik. Nakakunot lang ang noo niya habang nakatingin kay Harvey, na parang gusto niyang makita kung paano siya aalis sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Harvey na lumaban sa ring kung hindi. Sinulyapan ni Harvey si Clyde Osborne at ang iba pa bago tuluyang ibinaling ang tingin kay Axel Garcia. Nakikita kong medyo informative ka, sabi ni Harvey na may malabong ngiti. Halos alam mo na ang lahat ng ginawa ko lahat kaninang hapon. Talagang mayroon kang magandang relasyon sa Golden Palace. Hindi nakakagulat na si Cody Garcia ay dating elder ng Golden Palace. Sinasabi mo na ako ay may kapansanan at walang karapatang lumahok, at ang aking tagumpay ay hindi mabibilang. Pero sa tingin ko wala kang karapatang magdesisyon yan, di ba? Nawala ang ngiti ni Axel matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Zoe. Nagsisimula na siyang sumandal kay Harvey sa puntong ito. Pareho tayong walang masasabi sa sitwasyong ito. Sa halip, bakit hindi natin isali ang isang tao mula sa Golden Palace upang ipaliwanag ang lahat? Mungkahi ni Harvey sabay ngiti ng mahina. Kung may mag-uuto sa akin na kumilos laban sa mga tao sa Golden Palace, aaminin ko kaagad ang pagkatalo. Ngunit kung hindi, kailangan mong itikom ang iyong bibig. Baka medyo mahirap gawin yon. Bakit hindi natin hayaan si Young Master John na mismo ang magpaliwanag ng sitwasyon? Kung masasabi niya sa atin na ang Golden Palace ay nagdudulot ng gulo para sa aking asawa na maging pabor sa mga Indian, na pinipilit ang aking kamay sa proseso. Aaminin ko ang pagkatalo at kahit aalis ako nang hindi nagpapagulo. Paano na? Bahagyang ngumiti si Harvey kay Elliot John. Kasabay nito, sinenyasan niya si Rachel Hardy para ma-record nito ang buong pag-uusap sa kanyang telepono. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Elliot. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elliot matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Bukod sa palihim na pagmumura kay Harvey sa kanyang puso, nagalit si Elliot dahil kay Rhea Osborne at sa iba pang katangahan. Nagkaroon ng pagkakataon si Rhea at ang iba pa na makausap si Harvey, ngunit binigyan pa rin siya ng pagkakataong makausap. Madaling nailipat ni Harvey ang lahat ng sisi kay Elliot gamit ang kanyang matalas na bibig. Sa puntong ito, kung aminin ni Elliot na nakipaglaban si Harvey sa Golden Palace, siya ay mananagot para sa diskwalifikasyon at pagkatalo ng estado at ni Harvey. Yung bastard, isang hamak na bastos na may matalas na dila. Gusto talagang sakalin ni Elliot ang sarili. Kalmadong tumingin si Harvey kay Elliot na may malabong ngiti. So, lahat kami ay naghihintay sa iyo. Hindi ka pwedeng manahimik lang ngayon. Nilingon ni Elliot John ang lugar bago tuluyang pinilit na ngumiti ng mas malala pa sa mukha ng umiiyak. Nagbibiro ka siguro. Bakit naman magkakasalungatan sa iyo ang Golden Palace? Ito ay isang maling tsismis lamang. Huwag mo sana kaming intindihin, Harvey York. At saka, huwag kayong magkamali, lahat. Oh, ganoon ba? Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Harvey, dahil sa sinabi ng Young Master ng pamilya John. Sa tingin ko ay hindi dapat mag-alala, tama ba? O sa halip, mayroon ba kayong dapat patunayan kung hindi? Maging si Young Master John mismo ay walang sinabi tungkol sa pakikipaglaban ko sa Golden Palace. Ano ang gagamitin mo para patunayan na mali siya? Sariling buhay mo. Ang mga nakakatawang salita ni Harvey ay puno ng dobleng kahulugan. Hindi lamang sina Elliot, Clyde Osborne at Harold Bauer ay nagpakita rin ng kakilakilabot na hitsura. Agad na nawala ang mayabang na ngiti ni Axel Garcia matapos marinig ang mga katagang iyon.
Pagkatapos ng mahabang sandali na titigan si Harvey, pinilit niyang tumawa bago sinabing. Simula noong sinabi ni Young Master John, kaya naniniwala ako na ang lahat ay maliit na hindi pagkakaunawaan lamang. Nagsalita lang kami para sa hustisya. Mangyaring huwag isa puso ito. Siyempre, ayaw ni Elliot na matarget bilang saksi. Gaano man kagalit si Axel, wala siyang choice kundi ang sumuko. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang umaasa na si Harvey ay pupunta sa sitwasyon sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Sa oras na ito, kahit ang mga tao ng Golden Palace ay hindi nang ahas na akusahan si Harvey ng anuman. Walang gustong masumpa habang buhay. Dapat ko bang pasalamatan ang mga marangal na tao sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong lumaban? Sabi ni Harvey na may mapaglarong ngiti. Kung talagang natatakot kang kunin ko ang iyong huling kalahok, dapat mong sabihin sa akin ngayon. Baka lumuhad ka rin sa harapan ko, Axel. Baka humiwalay na ako sa laban kung maganda ang mood ko. Gusto mo bang subukan ito? Si Axel ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey. Nalampasan mo ang linya, Harvey. Huwag kang masyadong mayabang. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo o ano? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Babayaran ka namin para sa lahat ng ginawa mo sa mga Indian at higit pa. Gusto kong makita kang magsalita kapag natalo ka sa laban na ito. Hinaway ni Axel ang kanyang kamay bago ihatid ang iba pabalik sa kanilang resting area. Walang sabi-sabing ngumiti si Harvey bago bumalik sa kanyang pinagpahingahan para uminom ng tsaa. Ang huling laban na ito ay napakahalaga. Bilang karagdagan sa mga kilalang tao tulad nina Harold at Shanna Wright, nagpakita rin si Colton Torres kahit na bihira siyang makita sa publiko. Pagkatapos batiin si Colton, tahimik na umupo si Harvey sa kanyang upuan. Alam ng lahat kung gaano kahalaga ang laban na ito. Pagkatapos ng lahat, ang laban mismo ang magdedetermina ng kabuoang mananalo. Maya-maya lang ay 3:00 na. Samampa sa ring ang host of ceremony na may mahigpit na ekspresyon bago ipahayag ang mga pangalan nina Harvey at Zoe. Ang labanang ito ang magtatakda ng huling mananalo. At the same time, ito ang pinaka-aabangan na laban. Kaya ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ay nagpasya na magdagdag ng ilang mga patakaran sa dalawang mandirigma. Dahil sanay kayong dalawa sa martial artist, sayang ang laban ninyong dalawa nang walang patutunguhan. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya kaming hayaan kang pumili sa pagitan ng 12 tradisyonal na armas. Simple lang ang rules. Pinapayagan ka lamang na lumaban gamit ang armas na iyong pinili. Bawal kang lumaban gamit ang iyong mga kamay. Mawawalan ka rin ng karapatang lumaban kung nawala mo ang iyong armas. Naiintindihan. Pagkatapos, ikanaway ng host ang kanyang kamay bago ang isang grupo ng mga manggagawa ay nagdala ng ilang rack ng mga armas. Ang bawat malamig na anyo ng bakal ay makikita sa mga stand noong panahong iyon. Sumimangot si Harvey York bago siya mahinahong sumagot, naiintindihan. Bahagyang tumango rin si Zoe Garcia. Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Pinapayagan lamang silang gumamit ng mga sandata para makipaglaban. Sinasadya ba nila ito para limitahan si Harvey pagkatapos makita ang lakas ng sampal noon? Wala na talaga silang kahihiyan ngayon, di ba? Ngunit pinapayagan ng mga kinatawan na baguhin ang mga patakaran ayon sa gusto nila. Walang magagawa ang sinuman tungkol dito. Ang daming nagchichismisan. Ang mga tao sa bansa H ay nagsuot ng kakaibang hitsura. Naniniwala ang lahat na maaapektuhan si Harvey ng mga limitasyon. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Harvey ang kanyang mga kamay upang sampulin ang kanyang kalaban sa mga nakaraang laban. Ni minsan ay hindi siya gumamit ng anumang sandata para tulungan siya. Nangangahulugan ito na si Harvey ay maaaring mas mahusay na makipaglaban sa kamay kaysa sa isang sandata. Si Zoe naman, siguradong kabaligtaran. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, ang mga paghihigpit lamang ay sapat na upang ilagay si Harvey sa isang mahirap na posisyon. Napasimangot sina Fisher Bennett, Damian Steele, at ang iba pa nang marinig ang mga bagong patakaran. Walang nag-iisip na may mag-aanunsyo ng ganoon sa una.
Sina Clyde Osborne at Rhea Osborne ay nagpakita ng malalim na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa oras na ito. Desperado nilang pinigilan si Harvey sa pag-angat sa kapangyarihan. Sa totoo lang, si Rhea ang humiling ng mga paghihigpit. Hindi lamang limitado ang mga kapangyarihan ni Harvey, ngunit magiging pabor din siya sa India. Si Clyde ay nakakaramdam na nagmamalaki. Talagang naniniwala siya na siya ay ganap na naiiba kay Elliot John, na alam lamang kung paano patakbuhin ang kanyang bibig. Ito ay isang pangunahing halimbawa ng pag-arte sa ilalim ng kanyang sinturon. Nagsimulang ipakita ng mga Indian ang kanilang mga tiwala ng ngiti pagkatapos makita ang tanawing iyon. Napangiti si Axel Garcia, hindi ba dapat maging matatag ka? Harvey, kahanga-hanga ka, hindi ba? Kung gayon, hayaan mo munang pumili ng sandata si Zoe. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Axel bago ibinaling ang tingin kay Zoe. Pakiusap, Miss. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Zoe bago kumuha ng mahabang espada mula sa rack ng mga armas. Sinubukan ni Harvey na kunin ang espada sa ilalim ng tingin ng lahat. Hlang! Habang inaabot ni Harvey ang kanyang espada, naputol sa kalahati ang kakaibang mukhang talam. Ang espada ay malinaw na gawa sa mga tipak ng kalawang na tanso at bakal. Walang paraan na magagamit ang espada. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harvey matapos makita ang tanawin. Kamusta naman at nakakahiya? Sigaw ni Rhea mula sa rest area. Ang Martial Arts Alliance ay naghahanda para sa lahat ng ito. Paano mo malulutas ang isang bagay na ganyan? Ito ay digmaan, ngunit babayaran mo pa rin ang pampublikong pag-aari kung ikaw ay buhay pa pagkatapos ng labanan. Siyempre, kapag namatay ka sa ring, makakalimutan natin ang utang. Paano kung ganoon? Kami ay medyo mapagbigay, hindi ba? Bumalik ang tingin ni Shena Wright kay Rhea Osborne. Hindi siya makapaniwala na walang kinalaman si Rhea sa sitwasyon. Sa madaling salita, si Rhea ang naglimit kay Harvey habang pinipilit siyang maubusan ng mga armas na gagamitin. Karaniwan, medyo mapipigilan ang kapangyarihan ni Harvey dahil dito. Ngunit hindi man lang siya nagalit. Ngumiti lang siya kay Rhea. Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit hindi mahalaga kung mayroon akong sandata o wala. Hey, kung ganoon, sana ay magpatuloy ka sa ganito. Kung matatalo ka, dapat ikaw mismo ang managot. Malamig na sigaw ni Rhea. Nagkibit-balikat lang si Harvey bago casual na kumuha ng mahabang espada at kinaladkad ito sa lupa habang naglalakad patungo sa gitna ng ring. Malamig na tumawa si Axel Garcia matapos makita ang tanawing iyon. Hindi mo na magagamit ang iyong mga kamay. Nasira mo rin ang sandata. Siguro hindi mo na magagamit ang lahat ng iyong lakas para lumaban, di ba? Iminumungkahi kung lumayo ka sa laban na ito. Bumaba ka sa ring. Itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Ngumiti siya. Tama ka dyan. Hindi rin ako magaling sa ganito. Pagkatapos, inihagis ni Harvey ang kanyang espada sa labas ng ring. Napatayo ang lahat na natigilan. Walang nakakaintindi sa ginagawa ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang paghagis ng kanyang sandata ay nangangahulugan ng pag-amin ng pagkatalo. Natigilan ang host bago siya bumulalas. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Hindi ka na makakalaban. Sa puntong ito, makakaiwas ka lang. Kung lalaban ka, automatiko kang matatalo. Sigurado ka ba dito? Matapos marinig ang mabait na babala ng host, ang mga tao mula sa gilid ng Country H ay natigilan bago sumabog sa galit. Anong ginagawa ni Harvey? Bakit niya itinatapon ang sandata niya ng ganoon? Anong silbi ng laban? Natalo siya. Totoo ang chismis. Binili talaga siya ng isang Indian. Hindi niya tayo binibigyan ng paraan para makaalis dito. Inamin niya ang pagkatalo sa pinakamahalagang sandali. Tapos na, sinira ng isang taong ito ang 5,000 taon ng sibilisasyon ng bansa H. Marahil ay ipagyayabang din ito ng mga Indian sa buong mundo. Hindi rin natin pwedeng pag-usapan si Harvey ng ganito. Nanalo siya ng 2 buong laro sa umaga. Natural lang na sumuko siya ngayon. Ang kinatawan ay malinaw sa labanan dito. Sino bang may pakialam dyan? Natalo siya ngayon. Pinabayaan niya ang buong bansa.
Tuldok. Tama, siya ay isang taksil, hindi natin siya bibitawan. Bubugbugin natin siya hanggang mamatay kapag lumabas na siya. Hindi ba't 12 ang mga Budokan ang nasa kanyang pangalan? Sirain natin ang lahat. Oo, kailangan niyang managot sa pagkatalong iyon. How dare he get this much praise without any consequences? Galit na hiniling ng audience kay Harvey na bigyan sila ng patas na pahayag. Kung hindi dahil sa mga security guard sa site, sinunggaban na nila si Harvey. Damn! Clyde Osborne clapped his hands with a mabangis na ngiti. Kailangan talagang maniwala si Sir York sa kanyang sarili upang manalo sa laban para sa paggawa nito. Tama ba ako? Ang mga tao ay sumabog sa galit nang marinig ang mga salita ni Clyde. Sinusubukan ba niya ang bottom line ng lahat? Mababa ba ang tingin niya sa atin? Paano siya mananalo kung walang armas? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3765. Ngumiti lang si Harvey York kay Clyde Osborne matapos marinig ang mga sinabi nito. Hindi ko inaasahan na maiintindihan ako ni Prince Osborne. Tama siya. Ginawa ko yun dahil sigurado akong mananalo ako. Sa kabaligtaran, nanalo na ako. Bago pa man makapagsalita si Clyde ay humagalpak na ng tawa ang mga Indian. Hindi mapigilan ni Axel Garcia ang pagpapakita ng mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Paano ka naging mayabang, Harvey? Itatapon mo ang iyong armas, ngunit sinabi mo sa amin na maaari kang manalo. Sobra mo ba kaming tinatansya? O minamaliit mo ba kaming mga Indian? May sasabihin ako sayo. Hindi lang si Zoe Garcia, ay isa sa 3 nangungunang talento mula sa India. Anumang nangungunang talento na may espada ay maaaring magpabagsak sa iyo. Naniniwala si Axel na si Harvey ay magaling lamang sa pakikipaglaban gamit ang kanyang mga kamay at hindi marunong gumamit ng armas. Sa isang plano na ginawa ng mga kinatawan, si Harvey ay tiyak na matatalo. Nag-cruise ang mga braso ng mayamang babae at tinitigan ng masama si Harvey. Akala nila nagpapalabas lang si Harvey. Ngunit bago pa man nila maibuka ang kanilang mga bibig, isang mahinahong boses ang narinig bago nawala ang mga ngiti sa kanilang mga labi. I admit, I'm no match for Sir York, sabi ni Zoe, na nakatingin kay Harvey. Kaya nga inaamin kong talo ako. Natigilan ang mga tao bago umalangaw ang hindi mabilang na hininga sa buong lugar. Yung babae mismo umamin ng pagkatalo. Nalaglag agad ang panga ng lahat. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Ang ilan sa kanila ay sinampal pa ang kanilang sarili upang matiyak na hindi sila nananaginip ngayon. Walang laman si Harvey. Wala siyang choice kundi umiwas na lang. Siguradong mananalo si Zoe kahit anong laban niya. Ngunit inamin niya ang kanyang sarili. Nangangahulugan ito na nanalo si Harvey nang hindi man lang nagtaas ng daliri. Laking gulat ng lahat, bumuka ang bibig ni Clyde, at para siyang sinampal ng 100 beses. Isang sobrang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha sa sandaling ito. Agad na nagdilim ang mukha ni Rhea Osborne bago tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Nagbayad siya ng mabigat na presyo para ilagay si Harvey sa posisyon na ito. Ngunit pagkatapos ng labis na pagsisikap, sayang pa rin ito laban sa kanya. Gustong-gusto ni Rhea na sakalin si Zoe ngayon. Bakit siya umamin ng pagkatalo? Bakit ito nangyayari? Tumamlay talaga ang mga Indian. Biglang namula ang mukha ni Axel. Ni hindi niya maisara ang bibig niya noon. Maging sina Fisher Bennett, Shanna Wright, Colton Torres, at ang iba pa ay napabuntong hininga sa gulat. Tanging si Harvey lang ang may kalmadong ekspresyon sa mukha, na parabang na-anticipate niya na mangyayari ito. Nanginginig ang buong mukha ng host sa sandaling ito. Makalipas ang mahabang sandali, sa wakas ay nanambalik din ang kanyang katinuan. Sigurado ka bang gusto mong gawin iyon, Zoe? Nanginginig niyang tanong na hawak ang mikropono. Sigurado ka ba talaga? Walang nagpilit sa iyo na gawin ito. Tama iyan. Hindi ko kayang labanan si Sir York. Sagot ni Zoe na nakatalikod.
Alam ko kung gaano siya kalakas. Hindi lamang isang espada, kahit na may baril ako at nakatayo lang siya, hindi pa rin ako makakapantay sa kanya. Mas mahihiya pa ako kapag natalo ako ng ganyan. Ang aking pride at dignidad ay madudurog sa isang iglap. Kaya napagpasyahan kong sumuko na ngayon. Mababa talaga ang kakayahan ko. Ayos lang ako sa pagkatalo ko kay Sir York. Lumingon si Zoe at yumuko sa harap ni Axel at sa iba pang mga Indian. Pasensya na binigo ko kayo, lahat. You bitch. Sumpain ka. Sa wakas ay nagising na si Axel. Siya ay tumatalon-talon na galit, ang galit ay ganap na sumakop sa kanyang buong pagkatao. Natalo ka na bago mo pa sinubukan. Hindi ka man lang nasapak pa ni Harvey. Durugan mo siya na parang dambog. Zoe, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na umamin ng pagkatalo ng ganito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Mas mabuting manalo ka sa laban na ito, Zoe. Ito ay digmaan. Digmaan, sinasabi ko sa iyo. Kung papayag ka kay Harvey, sisiguraduhin kong mamamatay ka para dito. Ang iyong buong pamilya ay mamamatay ng walang libingan. Maging ang iyong mga ninuno ay huhukayin mula sa kanilang mga pahingahang lugar at susunugan hanggang sa maging malutong. Si Axel ay parang isang galit na hayop na gustong dumurog kay Zoe, kahit na si Zoe ay nasa kanya pa rin ang aura ng demonic monk. Hindi lamang ang resulta ng labanan ay magsasangkot ng maraming bansa, ngunit ang mga interes ng maraming tao ay nakasalalay dito. Kung matatalo si Zoe, hindi lamang ang reputasyon ng India ang tuluyang masira, kundi maging si Axel ay dadalhin para sa pagtatanong ng sarili niyang bansa. Dahil doon, hindi matanggap ni Axel ang katotohanang natalo si Zoe. I'm really sorry, Mr. Garcia. Alam kong umaasa kang manalo tayo. Alam kong gusto mo akong ipaglaban. Ngunit kahit na manalo ako ng ganito, paano makikita ng media ang insidenteng ito? Paano ito nakikita ng mga aklat ng kasaysayan? Nanalo ang India sa digmaan gamit ang mga pakana. Hindi ko maaaring ipagsapalaran na kinasusuklaman ng mga tao. Hindi ako makatiis, dahil hindi patas ang laban na ito simula pa lang. Kaya ko lang ipaglaban ang sarili kong kaluwalhatian. Kahit na ako ay kapantay ni Harvey ngayon, gagawin ko pa rin ang parehong bagay. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Zoe at matuwid na bumulalas ng. Natalo ako sa laban na ito. Damn! Itikong mo ang iyong bibig. Sigaw ni Axel, na puno ng hindi mapigil ang galit, matapos marinig ang bulalas ni Zoe. Patayin si Harvey ngayon din. Ngayon, sinasabi ko. Papatayin kita kapag hindi mo ginawa. Tumalon si Axel mula sa kanyang upuan at tumalon kay Zoe, sinubukan itong sampalin sa mukha bago sumugod ang security guard para pigilan siya. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Zoe nang marinig ang mga sinabi nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng ring, tahimik na nakamasid si Harvey habang naglalakad siya palayo. Ikaw na masama, bastard ka, gusto kitang patayin, sisiguraduhin ko. Galit na sigaw ni Axel. Traidor ka. Ang pamilya mo ang magbabayad para dito. Patayin ang asong iyon. Patayin ang traidor. Miss ang tawag mo dyan. Duwag lang siya. Bubugbugin natin ang taksil na iyon. Ang lahat ng mga Indian ay nagpakita ng matuwid na galit, at bawat isa sa kanila ay sinubukang sugurin si Zoe. Ngunit isang malaking grupo ng mga security guard ang pumasok, na nagpatihil sa mga Indian na kumilos. Ang mabangis na mga Indian ay walang pagpipilian kundi ang huminto sa paggalaw, natigilan nang makita ang baril sa kamay ng mga security guard. Pagkatapos ng lahat, ang lungmen ang namamahala sa seguridad. Wala silang dahilan noon, pero ngayon, ginagawa na nila. Kung ang mga Indian ay gumawa ng isang bagay na walang ingat, natural para sa mga puwersang panseguridad na tapusin sila ng sabay-sabay. Ang babaeng iyon ay umamin na ng pagkatalo at umalis sa ring. Ano pa ang hinihintay mo? E-announce mo na agad. Bahagyang napangiti si Harvey nang makita ang MC. Samantala, ganap na natulala ang mga kinatawan. Ang mga patakaran ay nagsasaad na ang pag-alis sa ring o pag-amin ng pagkatalo ay mabibilang bilang isang pagkatalo. Siyempre, kung plano mong baguhin ang rules ngayon, magagawa mo na ngayon. Nakikinig ako.
Agad na nagtsismisan ang mga tao matapos marinig ang mga salitang iyon. Anuman ang dahilan, inamin na ni Zoe ang pagkatalo at umalis na sa ring. Si Harvey na lang ang naiwan sa ring. Kung titingnan ito mula sa pananaw na ito, dapat siya ang mananalo. Dapat ay nanalo ang bansang H. Sa ating mga host at kinatawan, sa palagay ko ay hindi natin dapat bilangin ang laban na ito. Malinaw na nasuhulan o pinagbantaan si Zoe. Biglang sigaw ni Axel. Gusto kong magkaroon ng patas na pagkakataon ng India. Sa makatuwid, magpapadala kami ng iba pang nangungunang talento upang lumaban. Gumagamit ng palihim na taktika ang bastos na iyon laban sa atin. Ito ay hindi patas sa India. Sinisiraan din niya ang bawat kinatawan dito. Hindi kami aamin ng pagkatalo kung siya ang nanalo ng ganito. I think this is weird din. Kung mananalo si Harvey sa ganitong paraan, hindi magiging masaya ang karamihan. Tumayo si Rhea, malungkot ang mukha. Maganda ang relasyon namin sa mga Indian. Kakampi tayo. Sa tingin ko dapat nating bigyan ng isa pang pagkakataon ang mga Indian. Kailangan mo ring imbestigahan si Zoe. Bilang isang sibilisadong bansa, kailangan natin silang bigyan ng pagkakataon. Kung tutusin, kailangan nating ipakita ang ating pagkabukas palad upang kusang loob nilang tanggapin ang pagkatalo. Kung hindi, ang laban ay magiging ganap na walang kabuluhan. Tama ba ako? Matingkad na ngumiti si Rhea na parabang nakatayo siya sa panig ng hustisya. Tila ito lamang ang tanging paraan upang maipakita ang kabutihang loob ng bansa. Hindi ako sasang-ayon. Biglang tumayo si Shenna with a cold expression. Ang mga patakaran ay itinakda mula sa simula. Ang pag-amin ng pagkatalo o pag-alis sa ring ay nangangahulugan ng pagkatalo. Walang dahilan para sa sinuman na magdagdag ng isa pang tao sa isang labanan dahil lamang sa isang tao ang natalo. Kung talagang nasuhulan o pinagbantaan si Zoe, dapat magpakita ng ebidensya ang mga Indian. Kung hindi, kung gayon ito ay purong paninirang puri. Kung bibigyan natin sila ng isa pang pagkakataon dahil dito, maaari din nating ipagpalagay na ang lahat ng mga kampyon sa probinsya mula sa ating panig ay natalo dahil sila ay binili. Maaari tayong makakuha ng mas maraming tao na sumali kung iyon ang kaso, tama ba? Ngunit ano ang punto? Hindi natin magagawang tapusin ang mapahamak na laban na iyon kahit na matapos ang 3 buong taon. Si Zoe ay isa ring Indian maiden. Dahil sa tingin niya ay mas mababa siya kumpara kay Harvey at umamin ng pagkatalo, kung gayon dapat. Iyon ang pagpipilian. Hindi natin siya basta-basta maagaw. At saka, kung may iimbestigahan talaga tayo, hindi ba dapat magsimula tayo sa sospek na unang nilason ang mga batang talento? Kung walang utos para dito, sa tingin mo paano tayo mananatiling walang kinikilingan? Hindi gaanong kalakas ang mga salita ni Shenna, ngunit nagdulot ito ng matinding suntok. Hindi lang niya pinigilan ang mga Indian, ginawa rin niya ito upang hindi maglakas loob ang mga kinatawan na tumawid sa linya, kahit na sila ay may kinikilingan na. Gaya nga ng sinabi ni Shenna, dapat maging prioridad ang pag-imbestiga sa paglason sa mga kabataang talento. Ngunit kung magpapatuloy ito, bukod sa walang katapusang sitwasyon, ang ilan sa kanilang mga reputasyon ay lubos ding masisira. Masyadong delikado. Matapos makita ang mga manunood na nakumbinsi ni Shenna, ang mga mata ni Rhea ay kumibot. Tapos, pinilit niyang ngumiti. Ngunit sa huli, hindi pa rin masaya ang India sa pagkatalo ni Zoe. Sa aking mga mata, ang ating relasyon sa kanila ay malinaw na mas mahalaga kaysa sa resulta ng kompetisyon. Huwag kayong magkakamali, lahat. Ang pagkakaibigan ang pangunahing bagay. Tama iyan. Ang mga Indian ay nagbigay sa atin ng maraming benepisyo. Hindi natin masisira ang pagkakaibigan natin. Dagdag ni Clyde na sumisigaw din. At saka, ang laban na ito ay ganap na anti-climatic. Ano ang mangyayari kung marinig ito ng mga tagalabas? Ito ay isang labanan sa martial arts. Kung may natalo kagaya ni Zoe, iisipin ng mga tao na palabas lang ang laban. Ipagpalagay nila na ang bansa H ay nanalo sa pamamagitan ng walang prinsipyong paraan. Hindi lamang lahat ay magtatanong sa atin, ngunit ang ating imahe sa buong mundo ay magdurusa din.
Sino ang nagsabi na ang mga labanan ay kailangang maging matindi? Sa palagay mo ang isang tao na umamin ng pagkatalo ay kaina-hinala? Lumipat ang tingin ni Sienna kay Rhea at Clyde. Higit pa rito, nanalo si Harvey sa laban sa harap ng lahat. Madali niyang sinampal ang kanyang kalaban sa huling dalawang laban. Inamin din ng lahat. Pag-uusapan ba natin ang tungkol sa mga patakaran upang maiwasan ang mga manlalaban na gamitin din ang kanilang mga kamay? Ang madla at ang martial arts alliance ng bawat bansa ay hindi lahat ng mga tanga na makikinig sa anumang kalokohan na sasabihin mo. Nanalo si Harvey ng patas. Paano kung hindi sumang-ayon ang mga Indian? Tayo ay sapat na mapagbigay upang hindi pag-usapan ang tungkol sa pagbabago ng mga patakaran sa lugar. Hindi ba ito sapat para sa pamilyang Osborne? Mapagbigay lang ba tayo kung ipagkanulo natin ang interes ng ating sariling bansa? Malamig na ngumuso si Rhea at naglakad pasulong. Iba talaga yan. Nasa isang malaking bansa tayo na may 5,000 taong halaga ng kasaysayan. Bakit pa tayo nag-aaway sa mga walang kabuluhang bagay? So paano kung magbigay tayo ng isang bagay para sa pinakamamahal nating kakampi? Isang pagpapala para sa atin na magdusa ng kaunti kung ang mga Indian ay makakakuha ng isang bagay mula dito, hindi ba? Ikaw, nagtaas baba sa galit ang dibdib ni Sienna nang marinig niya ang walang hiyang mga salita ni Rhea. Magsasalita pa lang si Sienna bilang tugon, dahan-daang naglakad si Harvey patungo sa mga VIP na may ngiti sa labi. Prinsesa Wright, walang silbi ang pakikipag-usap kay Representative Osborne. Natigilan si Sienna at ang karamihan, at tumingin sa kanya ng kakaiba. Hindi ba niya masasabi na sinusubukan ni Prinsesa Wright na mga tuwiran para sa kanya? Hindi pinansin ni Harvey ang mga tingin ng lahat at sinabing, hindi kayang mag-isa ng ilang tao pagkatapos maglingkod sa iba. Hindi nila mauunawaan kung bakit hindi kailangan ng ating dakilang bansa ang pag-aproba ng ibang tao. Sa tingin mo kakampi sila? Anong biro? Siyempre sasabihin nila yan kapag malakas tayo. Kapag mahina na tayo, diretsyong sasaksakin nila tayo sa likod. Ito ang tanging pagkilala na makukuha natin. Halimbawa, minamaliit ako ni Representative Osborne sa buong panahon. Wala siyang choice kundi gawin iyon, di ba? Sinampal ni Harvey si Rhea bago pa siya makapag-react. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at sinabing, tanungin siya kung nasiyahan siya ngayon. Napasigaw si Rhea sa sakit bago bumagsak sa lupa. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matingkad na pulang bakas ng palad at magulo ang kanyang buhok, na nakakaawa ang itsura niya. Gusto niyang lumaban ng husto, ngunit naalala niya na ito ang pangalawang beses na sinampal siya ni Harvey sa mukha. Hindi siya kalaban ni Harvey, magiging kakilakilabot siya kung aawayin siya nito. Natigilan si Clyde at ang iba sa nakita. Hindi nila akalain na sasampalin talaga ni Harvey si Rhea sa harap ng lahat. Maging ang mga mata ni Clyde ay nanginginig na, at ramdam na ramdam niya ang unti-unting pagkawalan ng hininga niya. Sumimangot siya at gusto niyang magsalita, ngunit agad na nadurog ang kanyang puso nang makita ang mga tao sa bansa H na nagsasaya sa gilid ng kanyang mga mata. Kung may sinabi man siya, malamang nabubugbugin siya na parang daga sa kalye. Parehong walang ekspresyon sina Elliot at Harold. Kahit magkasama silang lahat, hindi sila kakampi kay Clyde. Matapos makitang naghihirap si Rhea, natural na hindi sila nakikialam. Maganda ang relasyon ni Bryce kay Rhea, ngunit masisira niya ang sarili niyang mga tao kung panindigan niya si Rhea. Ayaw niyang panagutin ito, dahil ang mga taong ito ay hindi naglakas loob na magsalita. Ang iba ay natural na ganoon din ang gagawin. Nang mapagtanto ito, si Rhea ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang marami siyang naasar. Walang nang ahas na ipaglaban ang buong mundo para sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin sa paglalaan ng napakaraming oras mo, sa lahat. Matapos sampulin si Rhea, ngumiti si Harvey sa MC at nagkibit balikat. Kung sa tingin mo ay hindi mahalaga ang laban na ito, maaari akong makipaglaban muli sa iba. Nagkatinginan ang ilang delegado, at pagkatapos ay nagtipon-tipon. Si Axel at ang iba ay tumigil sa pag-atake, at sinamaan nila ng tingin si Harvey, desperado nang mapunit ang lalaki.
Hindi maintindihan ni Axel kung paano nakuha ni Harvey si Zoe sa kanyang panig. Isang beses lang nagkita sina Harvey at Zoe, at nasa ilalim na ito ng kanyang relo. Ano kaya ang nangyari noon? Alam ni Axel na dapat binili ni Harvey si Zoe, ngunit wala siyang matibay na ebidensya upang i-back up ang kanyang mga claim. Kabanata 3770. Ayon sa mga patakaran, panalo si Harvey. Makalipas ang 10 minuto, ilang miyembro ng Martial Arts Alliance at ang host ang pumasok sa ring. Ang labanan sa pagitan ng Lungmen at India ay natapos na. Pagkalipas ng mga araw ng matinding labanan, ang mga Indian ay ganap na natalo. At si Lungmen ang nanalo. Ayon sa mga patakaran, ang bawat Martial Arts Alliance ay aabisuhan tungkol sa tagumpay ni Harvey at ng Country H. Malakas na palakpakan ang umalangaw, at ang mga tao ay nagkagulo. Tuwang-tuwa ang mga tao sa bansa H. Nangangahulugan ito na ang pag-uusap tungkol sa India na mayroong superior martial arts ay lubos na walang kaparirikan. Kasabay nito, nangangahulugan din ito na ang martial arts ng bansa H ay nasa mas mataas na antas sa pandaigdigang saklaw. Hindi namin ito tatanggapin. Sigaw ng mga Indian. Ito ay nilinlang, manipulated. Nanalo ako ng fair and square. Wala kayong karapatang magsabi ng mga ganyang nakakatawa. Tahimik na tumingin si Harvey sa mga Indian. Ang tatlong pinakadakilang martial arts alliances sa mundo ang namamahala sa laban na ito. Ang buong proseso ay ganap na walang kinikilingan. Walang choice ang host kundi ang manahimik, kahit na sa simula pa lang ay kalaban na niya si Harvey. Kung wala kayong patunay, ang Martial Arts Alliance ay walang tutol na blacklist ang India sa buong mundo para sa paninirang puri. Agad namang sumuko ang mga Indian matapos marinig ang mga salitang iyon. Galit silang tumingin kay Harvey. Hindi mo man lang nilabanan ito, bastard. Sigaw nilang lahat. Nagkibit-balikat lang si Harvey, at kinuha niya ang gold badge na dala ng MC bago masayang nag-snap ng picture bilang babala. Hindi ko ito tatanggapin, Harvey. Hamanin kita sa ngalan ng India. Gusto kitang labanan. Itinulak ni Axel ang ilang security guard sa tabi na sinisigawan si Harvey. Dito ngayon, kung hindi ako manalo laban sa iyo, iuntog ko ang ulo ko sa lupa. Ngunit kung matalo ka, ayaw ko ring magbago ang resulta ng digmaan. Gusto ko lang sabihin mo sa lahat na mas mababa ka kumpara sa akin. Matapang ka ba? Alam ni Axel na wala siyang paraan para mapabuti ang kasalukuyang sitwasyon. Kahit gaano pa niya provoke si Harvey pa rin ang nag-iisang champion. Kung si Axel ay patuloy na sumisigaw kay Harvey, ang tatlong mahusay na martial arts alliance na may magandang impresyon sa mga Indian ay magsisimulang mag-isip ng masama sa kanila. Ang kanyang mga aksyon ay hindi magkatugma, kaya naman walang choice si Axel kundi ang hamanin si Harvey mismo. Kung kaya niyang durugan ang kampyon, mababawi ng kaunti ng mga Indian ang kanilang reputasyon. Wala ka bang kahihiyan, Axel? Tumayo si Fisher sa matuwid na galit. Bilang isa sa tatlong demon monks, isa ka sa pinakamahusay na martial artist sa India. Mga senior din kayo, sinasamantala mo ang sitwasyong ito, pinipilit ang isang junior na labanan ka ng ganito. At saka, wala kang boses dito. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang labanan siya? Siya ay isang kampyon na. Natural, alam ni Fisher na desperado si Axel. Naging kampyon na si Harvey, at nakapila na siya para maging young master ng Lungmen. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, bakit si Harvey ay maglalaro pa ng ganito kay Axel?